Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Go Light Your World ni Catherine Troccoli sa kanyang album na Catherine Troccoli Greatest Hits. Sa wala pong pagtatagal ay magbubukas po tayo sa ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Episo or Ephesians chapter 1 verses 3 hanggang 10, no? Ephesians or mga taga-Efeso, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 10 or until 10, no? Ito ang sinabi ni Apostle Paul para sa kanila. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo. At sa atin nga pagkipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga, upang maging anak niya at maging anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo. Pagdating ng dagdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang liberating truth, yung katotohanan na nagpapalaya sa atin. Atin pong nabasa ang salita ni Apostol Paul, no, sa mga taga-Efeso. Sinabi niya na siya ay nagagalak na pinagkalooban tayo ng spiritual, no? Pagpapalang spiritual na nag-uugnay sa atin, sa Diyos at sa atin. Dapat nating intindihin na ang katotohanan ito ay libre na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, no? At minsan kasi hindi na natin naintindihan na ang programang ito ng Diyos para sa atin ay nagpapalaya. Hindi na ito nagtatali sa ano pamang kasalanan, bagkus ito ay naghahatid sa atin ng kalutasan sa ating mga problema, nagbibigay ng kalayaan mula sa tanikala ng kaaway, mula sa tali ng kasalanan. Kaya nga po sinabi ni Apostle Paul na, God, I thank you that I am myself and can never be anybody else. Yun yung parang point niya doon, na be happy that you are saved by God. You yourself. Na para bang sinasabi natin na ang katotohanan ito ay ako'y pinalaya na ng Diyos. Ako'y espesyal sa harapan niya. Hindi ako ibang tao. Kaya nga sinabi niya sa verse 6, no, tingnan niyo sa verse 6, ha? Sa Tagalog na purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak, no? He made us accepted into the beloved. Anong ibig niyang iparating? Ito po ang ibig niya iparating. He accepted us as we are. Despite of the fact na marami tayong kasalanan, tinanggap niya pa rin tayo. That is the liberating truth. Yun yung katotohanan na hindi yun dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa pagmamahal niya sa atin. Maring marami tayong failure sa buhay, but God still accepted us. This is a truth that one has to understand. Hindi po mali na mahalin ang sarili. Hindi po mali na bigyan natin ng pag-unawa yung sarili natin, sabihin natin, mahal ko ang sarili ko. Yan po ang dapat eh. Bakit? Minahal tayo ng Lord despite sa kung sino tayo. Do not reject what you have. Kung ang ilong mo ay pango, kung ang tenga mo ay medyo malaki, o di kaya yung buhok mo ay medyo kulot, huwag kang magalit. Why? Because the truth is, God loves you anyway. When you accept who you are, when you accept that you are beloved by God, you don't have to worry. You don't have to live in fear.
all you need to do is to trust in the Lord. Mga kapatid, may mga time kasi na madi-discourage tayo, tama po ba, no? May mga time na pagtitingnan natin yung sarili natin, para bang, ano ba tong kuan ko? Kinalalagyan ko ngayon? Ano ba tong kuan ko? Bakit yung buhay ko ay talaga miserable? Bakit ako? Para sa palagay mo, ikaw yung pinakakawawang tao sa buong mundo. But I want to challenge you. I want to challenge you with this message. The liberating truth is this. You have to accept who you are. Because God has accepted us. Ulitin ko po. The truth is this. God has loved us. Therefore, we have to love ourselves. We have to accept who we are. Because God accepted us kahit sino pa man tayo. God bless po. We heard the angels singing, and someone called your name. We turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, "Friend, you may not know me now." Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po pag-usapan ang ilang biblical truth na akin pong sinulat dito. Sinabi ko po, God made you and not someone else. Therefore, don't expect to be somebody. Be yourself and thank God for it. Do not expect to be somebody. Minsan, pagkakita tayo ng actress or actor, ginagaya-gaya natin sila. Tama po ba, no? Kung ano yung forma ng buhok, ginagaya natin. Kung ano yung saan yung meron silang nunal, nagpapalagay din tayo ng nunal. But remember this, God accepted us for who we are, not for who we become, no? For who we are. Another point, you are uniquely designed by God. There's no other you, nor a duplicate of you. Tingnan niyo po yan, tayo ginawa ng Diyos na espesyal. Ikaw at ako, unique po ang pagkagawa sa atin. Another point po, accept who you are. You will be liberated for doing so. Kung tatanggapin mo kung sino ka, that is the liberating truth. And it will set you free, no? Huwag mo ipilit na maging tulad ng iba. Huwag ipilit na maging kagaya ng iba. Kung meron man tayong dapat maging kawangis, hindi ibang tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun dapat ang maging kawangis natin. Another point, if the Lord has accepted us, surely we can accept ourselves. That's the liberating truth. Last point po, accepting Jesus' free gift of salvation frees us to accept ourselves. Binigyan niya tayo ng kaligtasan, kaya po, ibigay lang po natin yung ating mga sarili sa Kanya at ibigay natin ng buong puso, and we have also to accept ourselves as a Lord, here is my offering, it is perfect according to what pleases you. So Church of God, my challenge is simple. We have to offer our life to the Lord, and we have to accept who we are. For God pleased to see us. God is willing to accept us for who we are. God bless po. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth, in heaven now proclaim. And I know up in heaven you're not supposed